So, start na natin yung ating discussion. Real number system. Pag algebra, kailangan natin i-discuss tong real number system kasi dito na tayo nag-i-introduce sa algebra ng algebra sequence ba to? Hindi po, real number system ba lang. Susunod magkakaroon tayo niyan. Puro algebra tayo ngayong October. So pag sinabi natin real number system kasi kailangan natin i-introduce ito, reintroduce kasi magkakaroon na tayo dito ng mga variable, no? Magkakaroon tayo ng mga letters, no? Yung mga x tsaka y, di ba? So kailangan maano yung foundation natin sa numbers, no? So kaya tayo meron tayong real number system, no? So sa real number system is set of all numbers that can be represented on the number line, including both rational and irrational numbers. It consists of the following: natural numbers n, ito na yung symbol niya, yung ganyang n. And then, pag sinabi nating natural, pwede rin natin tawagin niya na counting. Okay, sa counting, yan ay 1, 2, 3. So, pag nagbibilang ka, di ba, ganun yung counting, 1, 2, 3. Kasi hindi naman tayo nag-i-start magbilang ng 0, no? Kaya, ang tawag natin dyan is natural or sakto ito topic namin kanina. Tama. Share nyo na rin para yung mga classmate ninyo, no? Makapag Okay? Sir, may di familiar lumabas sa let. Anong hindi lumabas? Sige, i-type nyo lang dyan, Di-discuss natin pag kaya. Okay, pag sinabi natin natural or counting, iisa lang yon, pareho lang, no? So, 1, 2, 3, kasi natural, ganun naman tayo magsimula, di ba? Doon naman nagsimula yung math sa pagbibilang ng 1, 2, 3, nagbibilang dati ng mga tupa, nagbibilang ng mga tao, di ba? So, doon nag-start, no? Kaya natural or counting. And then, sa whole number naman, para siyang counting, tapos dadagdagan mo lang ng 0. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pataas, no? Pag whole number, kasama yung 0. Okay? Kasi hindi naman natural yung 0, no? Hindi siya counting. So, pag hindi naman tayo nag-start magbilang ng 0, 1, 2, 3, nag-start tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pataas, no? Kaya ayun yung tinatawag natin na counting. Pag walang 0, pag may 0, whole number na siya. Thank you sa mga nag-like, nag-share, nag-send ng gift sa atin. Napapollow na lang din po, tsaka pa-share. Thank you very much. And then, proof of binomial theorem. Teka, mamaya natin, isipin ko yan kung ano yan. Proof. Bigyan nyo yung example. All possible and negative whole numbers, no? Pag sinabi natin integers naman, so kanina meron lang tayong 0, 1, 2, 3. Pagka integers naman, meron kang negative 5, negative 4. Papataas yan na ay pabababa yan na hanggang negative infinity na whole numbers. Tapos meron kang negative 3, negative 2, negative 1, tapos 0. Tapos kasama din doon yung 1, 2, 3, 4, 3, 4, papunta naman na positive infinity. Okay, integers yan. Yung mga walang botal lang, no? Negative, positive, yun na integers. Okay? Next. Rational numbers. Numbers can be expressed as the quotient of two fractions of two integers where denominator not 0. Example, including 1/2. 1/2. Ayan, 3/4. Tapos 5. So, yung kanina, yung tatlo is rin siya, no? Rational din siya. Okay? So, yung 1/2, basta yung mga rational na i-convert natin into fraction. Tapos yan, whole numbers. Okay? So, tapos, ito yung rule dito, yung pinakapag decimal expansion of rational numbers either terminate or repeat. Tandaan nyo yan na importante yan kasi ang irrational, hindi natin siya nati-terminate, no? Tandaan nyo, non-repeating tsaka non-terminating. Okay? Yung expansion ng good PM. Hindi, kakasimula lang natin, no? Discussion pa lang tayo, no? Hindi kayo late, Discussion pa lang naman tayo ng real numbers, no? So, dito, ang irrational, example niyan is square root of 2. No, pag in-expand natin yung square root of 2, ano bang value ng square root of 2? Square root of 2. Yan ay 1, 4, 1, 4, 2, 1, dot. Yan ay non-terminating, no? At non-repeating, no? So, yung square root of 2 is example natin ng irrational.
Okay, ang pinagkaiba niya sa irrational tsaka irrational nito, ito na i-convert natin into fraction, ito hindi. Okay? No? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, ano. And then real numbers, yun na yung lahat sila kasama na doon. Okay? So, meron tayong rational. Okay? Tapos plus yung irrational. Okay, meron tayong graph mamaya, no? And then pag hindi ka real, ikaw ay imaginary. Okay? So, pag hindi ka real, ikaw ay imaginary. Paano sa imaginary? Ito yun. No? Pag in-square root mo daw, yung isang... hindi. Pag in-square mo, when squared, imaginary is a number that when squared gives negative result. The basic imaginary unit is I. Now, sabi natin, yung I, ang equivalent yan is square root of negative 1. Ngayon, pag sinabi natin na para daw may palatandaan tayo sa imaginary number, lahat daw kasi ng imaginary number, pag in-square mo, magkakaroon ka ng sagot na negative, which is negative 1. No? So, yung imaginary natin is negative 1. Ngayon, ano naman yung complex number? Yung complex number naman is, tingnan nyo to, daw siya ng form na a plus bi, which is a is a real part. Example niyan is 7, kunyari. And then yung bi is imaginary part, is the imaginary unit. So, halimbawa dito sa given, kunyari 4i. No? So, ayan yung form ng ating complex number. No? Pag sinabi natin complex number, ito yun. Okay? Complex. Meron siyang i. No? Or meron siyang imaginary na part. Gets ba? So, meron naman ako ditong graph para makita natin ng maayos. No? Okay. Aga, sir. Umaga tayo ngayon kasi wala akong biyahe since nagka-problema yung aking app, no, sa pagbiyahe. Tsaka inaasikaso natin yung ating rehistro ng motor. Kaya wala. Good afternoon, Sir Chan, no? Okay, so ito yung ating real number system. Meron tayo dito. Okay. Yung number system natin is composed ng dalawang part, no? Meron kang imaginary, ito yun. Tapos meron kang real numbers. So, ibig sabihin, thank you, Sir Chan, sa pag-share ng ating live. Ano? Meron kang imaginary, meron kang real. Naisipin nyo na lang, ito imahinasyon, ito naman totoo. Okay? Pero hindi ganun yung definition yan, ha? Ano nga pag sinasabi natin imaginary, meron kang I. Okay? May I ka. Or pag in-square mo daw yan, when you square, no? In-square mo daw yan, magkakaroon ka ng negative. Okay? Dito sa kabilang part, sa mga left side, yung mga imaginary. Ngayon, si complex naman, meron ka ding I, no? Kaya sa part ng imaginary, kasi ang form niya is parang ganito. No? Meron kang I. So, complex numbers yun. Pag sinabi mong complex, komplikado. No? So, pag tinitingnan mo palang, komplikado na, di ba? Itong I na to is iba sa variable, no? Itong I na to is nangangahulugan ka ng square root of negative 1. Okay? Dito naman tayo sa mga real, no? Sa kabilang side, sa right side, no? Sa mga real, meron kang rational at meron kang irrational. Okay? Pag sinabi nating rational, ang example niyan is, eto mo ng real, halo-halo to, no? Meron kang fraction, meron kang decimal, meron kang ganyan, anong tawag dyan? Square root. Ngayon, pagka rational, malilipat siya dito, no? Meron mga part na kunyari, 1, tapos 1/2, 3, mga rational. Ang mga irrational, yung square root of 3, yung pi, yung e, no, sa logarithm, and then wala ka ng part dito sa sa irrational, dito ka na sa rational. Ngayon sa rational, meron kang fraction. Ano yung fraction? 1/2, tapos decimal mo, meron ka ring decimal 0.5 kunyari. Mga fraction at decimal 'yan. Sa integers naman, meron kang negative 5, negative 3, 0, tapos meron kang 1. Ito yung mga whole numbers, mga walang butal. Dito yung mga butal. Okay? Ngayon, sa whole numbers, sa integers, meron kang dalawang pagkahati dyan. Okay? Meron pa pala. No? Sa integers, meron pa pala dito na negative integers. Negative natural na lang. Negative natural numbers. Natural numbers. No, so negative natural numbers, no, meron kang negative 5, negative 3. Dito sa natural kasi meron ka diyan 1, 2, 3 kung naalala nyo kanina.
And then, yung whole numbers, parang pinagsama yan, pero meron kang 0 dito. Okay? So, ayan yung ating real number system. Okay, pinag-aaralan yan kasi kailangan matindi yung foundation natin, no? Matindi yung foundation natin about sa number system. Kasi pag hindi tayo hindi natin gamay ito, pag nagkaroon na ng variable, wala, maloloko-loko na tayo, no? Hindi na natin alam yung mga gagawin, no? So, yun, meron na tayong quiz, no? 15 item quiz lang tayo ngayon. Okay? Number 1. Which of the following numbers is both rational and an integer? Okay? Which of the following numbers is both rational and an integer? C. Searchan, letter C. Latchas, letter C. Good afternoon sa mga nanonood sa atin. Okay, letter C ba? Which of the following numbers is both rational and an integer? Is it pi, square root of 2, 0, or e? Okay nga. Ano ba value ng e? Value ng e ay, ano ba? Ano ba yung e dito sa calculus? Kalimutan ko na. Ito. 270. Aha. Yan, very good. Ay, oh, yun pala, meron. 2.71, blat, okay? So, which of the following numbers is both rational? Wala na nagsasagot, dalawa lang. Sila ang nagsasagot ngayon. Okay. A. Sabi ni Seika. Okay, ma'am Seika. Okay? So, pag sinabi natin both rational tsaka integer, okay. Testingin muna natin, ano bang value ng pi? 3.14 dot. Square root of 2 kanina nakuha na natin, tama ba? Ano ba square root of 1.4? Wala si Sir wala. Maaga yata siya. Anong gabi yata siya. Pero mamaya meron naman tayong live ulit. Pagka nakagawa pa ulit ako ng lesson. Dot. And then 0 lang talaga yan. Yung e, nakita na natin kanina 2.71 dot. Wala po atang square root of 2. Saan? Walang square root of 2. Meron na. Ito, square root of 2. Square root of 2 yan. Okay, thank you sa mga nagka-follow sa atin. Okay, so sabi doon, rational, tas tsaka integer, no? So, itong square root of itong pi, irrational, tama ba? Bakit? Kasi, tuloy-tuloy yan, no? Hindi natatapos yan. Non-terminating, no? Non-terminating yan. Tsaka non-repeating. Ano spelling repeating? Tapos ito naman, ganun din, irrational. Non-terminating din yan. Tsaka non-repeating. Okay? Itong 0, siya ay rational. And then, siya rin ay integer. Okay? So, ito is non-repeating and non-terminating. Okay? So, very good, no? Letters. Ang sagot natin is letter C. Okay? 0 lang yung rational dyan, tsaka integer. Very good, no? Next. Very good. X, Y, Z. Letter C. Very good, ha? Next. The decimal expansion of which of the following number will terminate? Pag ano ba sinabi natin terminate? Natatapos. Okay? Sino dyan? Is it 7 over 11? 8 over 16? B, beep. B. XYZ, B. Rio dyan, B. Okay? Parang ngayon ko lang ulit nakita si, B, beep. No? Ma'am Ja, B. Seika, B. Anhisa, B. Okay? Jide, B. Okay? Let's answer this one. Okay? So, will terminate, ibig sabihin matatapos siya.
No? Thank you po, Rafael, sa pag-follow sa atin. Ano? Okay, decimal expansion. Ibig sabihin, itong mga fraction na to, tinatry natin 1/2 yung b or magiging 0.5. Very good, no? Okay? So, tingnan natin itong 7/11. No? Paano natin malalaman na hindi siya magti-terminate, no? Kasi dito magti-terminate daw, no? Gagawin kasi natin diyan, nag-aano tayo, nagdi-divide, no? So, ilang 11 makukuha mo sa 7? 0. So, magdadagdag tayo ng decimal. Makakakuha ka dyan ng 6. So, 66, magiging 4. Tapos, dito makakakuha ka ng 0. Magiging 3. Magiging 33. Magiging 7. Tapos, paulit-ulit na. Bali, 63, 63 ata yan. Okay? Dito naman, ito namang 8/11, 8/16, makakakuha ka dyan ng 1/2 or 0.5. Dito naman sa 5/9, pagka dinivide naman natin yan, ilang 9 makukuha mo sa 5, so wala, magdadagdag ka ng 0 dito. So ilan makukuha mo? 4, magiging 5 pala, 5. 45. Tapos 5. Paulit-ulit ba na 5? Tama ba? Okay, paulit-ulit na 5 siya. 0.555 yata yan. Tapos ito, 4/3 yan ha. Yung 4/3, pag dinivide mo, hindi ko nalagyan ng ganun. Ano? So 4. Ito 4/3 ha. Baka nakita nyo. Pareha silang odd numbers, so laging may butal. Very good, no? Very good observation, Sir Chan. Ano? Okay, so 3, 4. So makakuha ka ng 1. Etong 1, paulit-ulit yata yan. So makakakuha ka dyan, dagdag ka ng decimal dito. So 3. And then, magiging 9. So paulit-ulit na 3 naman siya. So, itong tatlo na to, ito, sila ay mga repeating, no? So, pag sinabi natin repeating, hindi siya mag-terminate, no? So, ang mag-terminate lang dyan is letter B. Very good, nakita ko lahat tama, no? Kita natin na, if ever 4/3 talaga siya, I think, masali rin siya since 43 ay terminate. So, kung sakali man na nagka-typo, no? Ito, kasama rin siya, no? Kung 43 lang siya. Siya ay will terminate. Okay? Tama yun, no, Sir XYZ. Very good, very good. Next, number 3. Which of the following is an irrational number? Sino daw ang irrational sa kanila? B, A, B. Square root of 3 po. B. Pas ulit, sir. Ay, good. Agad natin ng Melay na. Oh, mat. Always mat lang. Doxil A. Bubu Beep B. Lexis B. Atin. An MB, Lenny Fe B, square root of 3, Edward B. Thank you so much. Sus B. Okay. Which of the following is an irrational number? P. B pala. Okay, let's answer this one. Okay. So, kailan ka po mag-calculus? Wala pa eh. Buong October kasi is October, full October is algebra. Tapos, kung sakaling matapos ng October, November is trigo. Okay? Let's answer this one. 1/2, pagka sinimplify natin, magiging 0.5. And then, tong isa is decimal. Ito naman is, ito naka-fraction, no? Fraction siya. Ito na square root of 3 is, ano bang bali ng square root of 3? Yung ating kanina. 1.7 3, 2, Ito namang square root. Ito kasi, minsan baka may magsagot ng A, no? Ang A kasi is, kaya natin siyang
i-simplify into 1/3. Kung na ano nyo. Tama yun na XYZ. 0.33 po na paulit-ulit, yan ay 1/3. So, ito, naging fraction siya. So, kasi ang definition kasi ni irrational, kung na ano nyo kanina, kung naabutan ninyo, si irrational is hindi kayang maging fraction. Not fraction. Hindi siya kayang i-ano ng fraction, no? So, ito kasing 1.33, kahit paulit-ulit yan, kaya natin siyang gawing fraction. Okay? So, itong irrational, hindi. Which is ito, hindi siya eh. No? Silang lahat, kaya natin siyang i-fraction, kaya natin siyang i-decimal. So, yung square root of 3 lang hindi. Very good. Letter B. Thank you po sa pag-follow, George. No? Okay, next. Which of the following is a whole number but not a natural number? Calculus. Wala pa tayong calculus. Matagal pa. Sana nga matapos natin, no? Kung kaya nga natin mag-live ng 2 beses sa isang araw, kaya natin, no? Kung pansinin nyo, maiksi lang tong live natin dapat. Kasi ano lang to, introduction pa lang to. Kagabi is parang history ng algebra. Kung sino mga nandito kagabi, no? Letter A, Serchan, -3. Sus, A po, A. Lennox A. Lennox A pala pangalan. Thank you po sa sa atin, ha? Okay, thank you po. Tay ang kanyang pangalan. Thank you po sa pagpala. Uno, C. Ulitin ko yung tanong. Which of the following is a whole number but not natural number? Okay, aray. Okay. Dome A po. Pane C. Thank you sa pag-like ng ating I-like nyo lang yun, i-share para mas marami pang makapanood, no? Tsaka follow nyo para lagi kayong updated, no? Lalabas to sa FYP nyo, no? Seika, AA. Okay? Natural number po ba counting number? Yes, iisa lang sila, no? Kakashar. Follow. Thank you po. Derek A. Sign May Lu C. A and C. Okay, let's answer this one. Sabi dyan, whole number but not a natural number. Okay, Derek, follow that. Thank you po sa pagpapalaw na. So, let's just A and C. Okay, i-define muna natin ano yung whole number. Pag sinabi natin whole number, yan ay 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mga walang butal mula sa 0. Kasi po yung natural number is 1, 2, 3. So, natural number is 0 is natural. And so, is natural. 0, 1, 2, 3 is okay, ito yung definition. Okay? Whole number, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Walang negative ba? Hindi kasama. Register chemist, register, hindi ko alam. Silang, okay. Sabi naman, natural. Ano ba ibig sabihin ng natural? Pag sinabi natural, counting din yun. Okay, pag sinabi natin counting or natural, 1, 2, 3, 4, and 5. Walang 0, no? Okay? So, ito yung counting. Sino daw dyan, which of the following is a whole number? Ito, hindi siya whole. Ito, whole number. Okay? Ngayon, sino daw sa kanila ang hindi natural? No? Hindi siya natural. So, ano yung sabihin nun? So, kung titignan ninyo, itong 1 tsaka 2 ay mga counting. So, si letter C lang ang hindi. Okay? Si 0 lang ang hindi natural. Kung hindi siya natural, siya ay may chemical. Charot. Joke lang. Hindi siya natural. Okay, so, letter C ang sagot natin, ha? Very good, no? Mga nagsagot ng letter C. Ang A, tama to, integer yan, no? Kasama yun sa integer. Lahat naman sila integer, pero kasi dito, mapapansin mo na yan ay negative whole number or tinatawag natin na integer, no? Very good, legendary C, counting number. Okay, hindi po counting na natural number ang negative. Hindi, okay. Thank you. Next, item number 5. The product of two irrational numbers is... Sir, hindi po kasali ang C. Saan? Yung C, hindi kasama sa natural. Kasi nga, 0 siya eh. Sa whole number lang siya kasama. Okay? Ito na. Number 5. The product of two irrational number is... ito si si Sir Topias na Sir ba to, ma'am? Ay, si ma'am pala. Na, pagka nanonood lagi na nandito. Okay? Mga regular student ko. Good afternoon sa lahat. Always irrational.
Anong sagot dito? Ba't pass yan? Sir Chan. Legendary A, rational. Always rational. B. Dre in the clouds. B. A. Ate Jo, thank you sa pag-follow. Dome Q. Always irrational. The product of two irrational number is always an irrational. Okay. Sige, magsagot pa. Titingnan ko pa. Tinitingnan ko yung mga sagot eh. Kasi gusto ko rin mapamiliarize dun sa mga lagi nagsasagot dito. No? Not just the trademark na natin. A. Dome. Thank you po sa mag-follow. Giselle. B. Ha? Okay. Tinitinan ko yung mga regular student natin dyan. Tsaka yung mga bagong pasok dito. No? Okay. Minsan wala sa sagot. No? Minsan kasakali. No? Kung mga bago dyan. Pagka kung wala sa choices. No? Ma'am Flory. Thank you po sa mag-follow. Kung wala sa choices. Huwag nang minsan kasi namamali yung choices, no? Pero kung meron naman sagot, go. Kung wala, yung pinakamalapit, 'di ba? Ayun yung rule dito sa atin, no? Uy, may nag-send Benny Cutie. Thank you po sa pag-send ng 4 na roses. Thank you po. Sa mga nagla-like ay nag-share sa atin. Thank you po, Ma'am Nami, sa pag-share. Okay, let's answer this one. Sa pagkaganito mga problem, kailangan natin mag-try. Okay, kailangan natin mag-try, no, ng irrational, no? Sir, pag minultiply mo yung square root of 5, sa square root of 5 po ang sagot, rational pa. Okay. So, kailangan natin mag-try ng mga numbers na, ano ba sabi dyan? Product of two irrational. Okay. So, kailangan natin mag-multiply ng mga rational, di ba? So, ng mga irrational. So, testingin natin yung sinasabi dyan ni Sir XYZ. Now, square root of 5. Yung square root of 5 ba irrational? Yes. Square root of 5. Pareho yan. No? Pag minultiply mo yan, makakakuha ka ng 5. So, yung 5 kasi is rational. No? And then, paano naman, kung minultiply naman natin yung pi, tapos times square root of 5. Ang sagot natin dyan is pi square root of 5. Yan ay irrational. Okay? So, ibig sabihin, itong always irrational is mali. Itong always rational, mali din. Hindi ko consider yung same number. Testingin natin, square root of 5 times square root of 3 naman. Yan ay, ito naman ay irrational, tama ba? Square root of 15, yan ay irrational. Okay? Ngayon, kung i-multiply naman natin halimbawa, sige, testingin natin. Square root of 5 times kung irrational times, kunyari nga pi, 'di ba? Ang magiging sagot doon ay oo nga no. Irrational times irrational. Hindi, pwede ito eh. Kasi irrational naman yan eh. So, kailangan meron always irrational ba? Magiging sagot dyan. 1, 2, 3. Hindi, ang alam ko dyan, sometimes eh. Sometimes rational, sometimes irrational. No, itong integer, wala to. Ang sagot dyan is letter C eh. Hindi ko consider yung same number. C yan, feeling ko C ang tamang sagot dyan eh. Sometimes rational, sometimes irrational. Okay? Sa kung saan lang. Okay? Rational tsaka irrational, ha? Sometimes. Hindi palagi. Sometimes irrational po. Sometimes rational, sometimes irrational. Okay? Hindi palagi. Hindi palagi, ha? Next. Which of these number is not real number? Pag sinabi natin real, hindi yan yung sinasabi natin totoo o hindi totoo, no? Dito sa number system, iba ang definition ng real number, no? Kung naabutan nyo kanina, kung sakali hindi nyo naabutan, i-upload naman natin. A lahat. Nakikita ko puro A, no? Very good, very good. Imaginary number. Okay, thank you po sa mga nagpapalo sa atin. Mary Jane, follow. Thank you po, tahimik ka lang. Letter A, thank you. Thank you po sa pag-follow. Ang ganda na pangalan, tahimik kay lang, no? Billion Joshua, B. Dome A, Imaginary, A. Okay, let's answer naman. Napakadali nito, no? Okay, pag mga ganito, mga walang solution, kailangan memorization to, tama ba? Sa amin, sa teaching, kapag Gen Ed, no? Gen Ed is parang general info yan, no? Na, Gen Info. Tapos, meron kang Prof Ed.
Yung prof ed, something na parang math yun, no? Kailangan mo siyang, alam mo yung gagawin, plus alam mo pa yung paano siya ina-apply. Itong general info is gumagamit ka dyan ng lower order thinking skill, which is memorization. Wala sa number line, no? Tama yun, no? So, dito, kailangan i-memorize lang natin, no? Ano dyan yung hindi? Ito ay wala. Ito ay tinatawag natin na irrational, which is part ng real. Ito is integer, part pa rin siya ng real. Okay, yung 2.5 is decimal, part pa rin siya ng real. Etong isa is nasa kabilang side siya, no, which is imaginary. Ang equivalent ng I natin is square root of negative 1. Anong definition ng imaginary? Imaginary. Si imaginary daw, pag in-square mo, no? Pag in-square mo yan, makakakuha ka ng negative. Okay? Negative na sagot. Okay? Siya lang, imaginary lang yon, no? Pagka ang real kasi, pag in-square mo, automatic yan ay magiging positive. Okay? Yun yung pinaka-definition natin dyan, ha? Thank you. Very good, very good. The numbers that are neither rational or are non-reals like square root of 1. Tapos, yan. Yung una, yung square root of 1 ay yun. Yung 2 plus 3 ay, yan ay tinatawag natin na complex, no? Kung ano nyo yung kaninang definition natin. Complex numbers yan. Okay? Next. The square root of which number is irrational? The square root of which number is irrational? Alin dyan sa mga yan? Ang pag in-square root mo daw, ang sagot is irrational. Latchas D, Egg, 50. John Michael is 50. Sir Chan D, or 50. George, 50. Queen Yang, 69. Kisu, thank you po sa pag-follow sa atin. No? Chris D. Okay. Nico, 50. Indra D. Okay. Uy, good evening, Sir Pao. Gagabi, magkasama tayo. Tayo nila, Sir Jan. Uy, thank you, Sir Bao, Ma'am Latchas. Ano ba pangalan ni Sir? Thank you po sa pagpapalo. Pagsisend ng gift sa atin. Thank you po. Patrick Star 50. Reggie Roar D. 5 square root of 2. Sir John Michael. Palo. Thank you po sa pagpapalo. Anong topic mamaya? Hindi ko pa alam eh. Pero kasi kailangan natin tong real number system, no? Isipin ko pa, naisip ko lang to kanina eh. Parang ito, hindi po kasi walang 50 square. Okay, let's answer this one. So sabi natin, pag in-square root mo daw, the square root of which number? So pag in-square root mo yung 36, yan ay 6. Yung 81 naman, pag in-square root mo, yan ay 9. Yung 25 naman, pag in-square root mo, yan ay 5. Yung 50, pag in-square root mo, yan ay... So anong ginagawa natin dyan? So, ginagawa natin dyan, i-multiply na, kumukuha tayo, ito, 2 times 25. Yung 25 kasi pwede nating ilabas, no? So, magiging 5, no? Ito. Tapos, makakakuha ka ng square root of 2. Kasi hindi ba kalabas yung 2, no? Factor. Paturo po Laplace. Wala pa tayong Laplace, eh. Good afternoon! Sir, present. Good afternoon, Sir Martin Joe, ha? Ngayon lang tayo ulit nagkita, no? Ngayon lang kasi tayo naghapon, no? Yung nakaraan kasi gabi-gabi tayo, no? Okay, factor. No? So, nag-factor natin yung 2 tsaka 25. Kailangan kasi natin mag-factor ng perfect square, no? Para mailabas natin siya dito sa square root. Yan na yun, 5 square root of 2. Yung square root of 2 kasi dyan, yan ay, yan ay irrational. So, yung 5 na damay na siya. So, kaya, ang sagot natin is 50. Next po. Very good, na? Thank you sa mga nag-share, nag-follow. Notification. Notification, tingnan natin. Thank you po sa thank you po. Pinyang, thank you sa pahag. Thank you po. Thank you po sa 5 pahag na. Thank you sa mga nagpa-follow. Which of the following represent a rational number? Hi, good evening, Sir Jace. Oo, kasi kanina basta nagka-problema kasi yung app ko dun sa motorcycle kaya hindi tayo makapagbiyahe. C, ba't magkakaiba yan? BC yung mga sagot. Which of the following represent a rational? Rational. Rational pala, B. Malikmata. Thank you, Sir Jason. Na-appreciate ko yung mga ganyang mga
mga pa-gifts, no, like, pa-share. No, thank you po. And sa mga, thank you Sir Jay sa pag, ano sagot Sir Martin Yu? What? Yeah. Ano sagot? Which of the following represent a rational number? Regular B. Okay, sa mga hindi nakaabot ng mga definition natin, rational meaning number can be expressed as A over B. Very good, no? Example of rational numbers are 1/2, 1/5, 3/4. Thank you Sir Dom. Tama yan, no? Okay, let's answer this one. No, sabi natin which is na rational number nga, ayun nga yung pwede daw yun, sabi is pwede siyang fraction, pwede siyang decimal, pwede siyang express mo nga daw ng A over B, tapos pwede rin siyang whole numbers or integer, negative 1. Okay? So, kung titignan nyo to, yung square root of 7, yan ay irrational. Kasi pag in-expand mo yung decimal yan ay hindi natatapos, no? And then, dito naman is 22 over 7, yan ay naka-fraction. Sakto naman yan, no? So, yan ay irrational. Dito, kung check mo naman, ito naman ay irrational din. Dahil si pi is 3.14, hindi natatapos yan. Okay, ito naman. Tsaka non-repeating. Ano ba yung ano natin? Non-terminating. Tsaka non-repeating. Pagka ganyan, automatic ikaw ay irrational. Na number hindi na tao. Ano ibig sabihin ng irrational na tao? Hindi ko alam eh. E, ano ang value ng E natin kanina? 2.71 ba? $271,821. So, 2.718 ... Hindi rin natatapos, no? So, i-consider din natin siya na irrational. So, letter B lang yung ating rational. Okay, thank you. Unending without repetition. Very good. Unending. What if? Hindi, pag sinabi natin irrational na tao, ano ibig sabihin? Pag rational, ano ibig sabihin na tao? Di ba nagiging, ano din yun, adjective? Rational tsaka irrational na tao. Which of the following is a real number but not rational number? Mayroon ba? Ano to? Basic to sa algebra. Kagabi, history ng algebra, ito naman yung parang, kung magbubukas kayo ng algebra na book, ito yata yung pinakaunang-unang page sa lesson na. Mayroon ba? Bubadali lang natin. Tiano, KZ, B, C, magkakaiba, B, Agoy. Unang-unang page yan eh. Kaya ayun yung unang lesson natin. Pangalawa na pala. Kagabi parang mini, ano lang. Thank you po sa mga si Ma'am M yan. Tama, di ba? Ma'am M. Thank you sa pag-share ha. Andiyan ka. Nagtatago ka lang dyan sa paligid ha. 2.21 ba yun, sir? Tanda-tanda ko yung user na may. User to, ano ba yan? 2201 ba yan? Ayan, 1031. Ayan. Basic naman. Sinan ko yung like kay... Kaya pala bilan dyan. Thank you sa mga nagpapalo sa atin. Okay, let's answer this one. Ano daw yung real but not rational? So, ang hinahanap natin dito is irrational, no? Kapag not rational, syempre irrational, no? Ito is integer or whole number. Yan ay rational. Ito is irrational. Ito is 0.5 or 1/2. Ito naman is naka-decimal. So, yan ay naka-rational. Sagot natin, nakita ko lahat naman letter B, very good. No? Square root of 2. Okay? Hindi siya natatapos, no? Okay? Thank you po, letter B. Thank you po. Next item. Hanggang 15 na tayo ngayon, no? Thank you po. Monggo. Uy, sarap niya na. Doc, gising na po. If a number has non-repeating, non-terminating decimal, it is rational, real but not rational, imaginary, integer. No? Ano ba example niya? Non-repeating, tsaka non-terminating, let's just B, Jan Michael B. Magla-live ka po, sir, mamayang gabi. Yes, magla-live ulit tayo. Gisip ako ng kasunod dito na topic. No, hahanap ako dito sa mga libro ko ng algebra. Hindi ko alam kung anong algebra gagamitin ko eh. Wala kasi akong mahiraman na libro. Maganda sana yung libro na ginagamit ngayon sa K-12, kaso wala akong mahiraman.
Hindi kasi ako nagtuturo sa ano, sa elementary tsaka high school, no? So wala akong maano. Hydraulics. Wala pa tayo dyan, malayo pa yan. Good evening good afternoon, Kier Steven. RJ Integer. Ito maganda panoorin. Thank you po. Ay, may matututunan kayo dito, kaya follow nyo lang, no? Okay. Thank you po sa mga nag-share sa atin. May mga regular students na nga tayo dito, no? Okay. So, pag sinabi natin dyan, if a number has non-repeating, non-terminating decimal, no, it is, ano ibig sabihin? Letter D. Next topic dyan, malamang operations on integers. Pwede yun, no? Operating, pero meron na yata ako niyan operation on integers. Pagka tingnan nyo na lang yata dito sa YouTube channel natin, no? Punta kayo dun sa may natin, sa YouTube channel. Punta kayo dito sa page natin, tapos pindutin nyo yung yung sa taas nun, di ba, nakalagay Sir Tokwa, ganyan. Tapos na may nakalagay na parang ganyan, yung parang ng YouTube, di ba? Pinutin nyo yun, mapupunta kayo dun sa page natin, dun yung mga full tutorial natin. Baka binomials, trinomials, ganun ang tawag. Okay, let's answer this one. If a number has non-repeating, non-terminating decimal, so pag sinabi natin, ganito yan, no? 3.14, ano ba yung value ng pi? Ito, pi. 14, 15, 59265 dot. Yan ay non-repeating tsaka non-terminating, meaning hindi natatapos tsaka hindi umuulit. Pagka ganito, ano bang tawag natin yung pi? Ano ba yung pi? Yan ay ba't ako iri kanina? Irrational pala, no? Irrational, no? So, kasi ang mga rational ay halimbawa niyan 4 or 3.5. Sila ay mga terminating, no? Kunyari yan, terminating. Okay, terminating. Ito naman, real, but not rational. So, ano ba yung real but not rational? Yun ay irrational. No, very good. Itong imaginary, hindi siya real, no? Integer is 1, 2, 0, negative 5. Yan ay mga integer. So, ang hinahanap kasi natin dito is yung real but not real or irrational. Okay? Very good, no? Nakita natin ang mga sagot natin dyan. Letter C, letter D. Anong oras live nyo mamaya, sir? Siguro mga gabi, 6 or 8 or minsan 10. Late na naman. Hinahanap ka kanina ni Ma'am Ja. Nahanap ka. Ang aga ko na naman. Sorry, classmate. Hinahanap ka ni Ma'am Ja. Ewan ko kung nandyan pa. Thank you po, Dragon C, sa pag-follow sa atin, no? Mamaya, basta pili lang kayo dun sa oras na yun, 6, 8, or 10. Usually nandyan. Pagka 10 kasi, kagabi, 11 pala kagabi, no? Kasi ano tayo? Bakit ka nagto? Mga magkakaklase kayo nandyan na. Tawag dito, sa gabi kasi minsan pag nagbibiyahe ako, alas 10 ako nakakawin. Nag-enter na si Sir ng polynomials kahapon pero wala factoring. Wala pa yun, patikim lang yun eh. Next, which number is both rational and a perfect square? Which number is both rational and a perfect square? Is it 49/64? Oo, history tayo kaso parang paano lang yun. Intro lang kasi yun. Alam mo yung mga intro boys, no? Tsaka napapasok na maaga kung di topic. Sige. Matagal ba yun? Tapos Strema? Teka, kuha tayo ng mga libro niyan, no? Para kasabay natin nag-aaral. Oo, Sir Mountain Dew. Ilang araw ka na nga absent eh. Parang abs kahapon, may klase tayo, ng isang araw meron. Hindi pa ako hindi pa yata ako nakakamiss. Simula no, kasalanan ng MA. Absent. Seno A, Leo A. Kayo na nakikita ko lang. Tardines, sir. Ayan, Sir Mountain Dew. Hapon kasi yata ang niya. Ang pasok ng Engineer's Law, letter A, Ella A. Let's answer this one. Pag sinabi natin rational, tsaka perfect square, hanapin na lang muna natin yung perfect square. No, itong square root of 5, automatic hindi siya. Kasi nga, square root of 5 siya, no? Square root of 2, hindi din. Kasi sila ay mga irrational. Irrational. Ito is 2 over 5, yan na irrational. Pero hindi naman siya perfect square. Itong 49 tsaka 64 kasi
Pag in-square root natin yan, i-square root natin, which is 7/8, no? So, siya ay parehong rational, and then pareho siyang perfect square. Okay? Thank you po, Engineer Stoppy, sa pagpapalala. Limit po ba kasunod ng after conic section? Limit po ba kasunod after conic section sa pre-cal? Limit nga ba? Hindi. Tama, limit. Limit. Hindi ko alam kung anong topic tayo eh. Feeling ko tama yung sinabi ni Sir Byron, letter A. Thank you. Tama, no? Letter A yung sagot natin, ha? A. Feeling ko, integers. Kaso nag-integers na ako nung nakaraan eh. Limit as derivative. Tama yun. Limit nga. Tama, limit A. Tama. Limit yung kasunod niyan pag conic section. Grade 10 student. No? Ano ba pagkakasunod-sunod nun? Kasi ang pre-cal, halo-halo sa amin. Wala kaming pre-cal dati nung high school ako eh. Pagkatapos namin number 12 na. Pagkatapos namin advanced algebra, yan nga yata kasi ang conic section is parang quadratic yung mga form nun eh, no? So, kailangan tama, feeling ko yun nga, limit. Intro ng derivative yung x plus h. Tama. Huwag ka tulad sa akin, ICT parang sabay na sa BS Economics nga. Okay lang yan, no? Okay? Former STEM student here. Prereq naman ang limit sa functions lang. Tama. Prerequisite yung functions. What is the sum of rational number and an irrational number? Is it always rational? Always irrational? Sometimes rational? Sometimes irrational? Or undefined? No? Ano daw? Bakit ba nag-ano si Ma'am M? Ba't ba nag-ano si Ma'am M? Ba't walang picture, no? Jax B, Queen Yang 69B, Ella B, stress daw po. Stress? Saan? Di ba si Ma'am M ay English major? Ano nga dito yung chat? Di ba English major kayo? RGEM always, tourism nga pala. Sabihin na very good. Okay, let's answer this one. No, okay na kasi. Ano yung pantatakot? Teka nga, saan ba nagpapagawa? No? Kasi wala na yung pinapagawa namin na yung pang ganun. No? Sir, natapik nyo na stat? Hindi pa. Basta October is algebra month. Okay? November, ano yun? Trigo. Tapos kung sakali mang matapos lahat, December tayo nagge-geometry. Geometry siguro plain lang muna. Guys, I hate algebraic. Really? Okay. Pag sinabi nating sum, ang rational number at irrational number, sum. Okay, tingnan natin. Sabihin natin na bang example ng rational. Hindi bumaba ka na ng 1 para sigurado. Tapos irrational mo, halimbawa, square root of 3. Add ka. So, magiging 1 plus square root of 3. Magiging irrational. Okay, sabihin natin 2/3 plus square root of 3. Ganyan pa din, irrational pa din. Tapos negative 1. Irrational pa din. 0 plus square root of 3. Irrational pa din. Ano pa bang mga rational? Wala, ito na yung mga example ng rational eh, no? So, tinesting natin sa natural, tinesting natin sa whole number, tinesting natin sa integer, tinesting natin sa fraction, puro pa rin rational. So, ang sagot natin is always irrational. Okay, hindi sometimes, no? Hindi sometimes. Mali yan. Undefined, hindi din. So, sagot natin is always, sir, may public display. Sino yung nag-I love you dyan? Okay lang yan. Sa una lang naman mahirap ang engineering eh. Sa dulo naman yan, masasanay. Sorry, bring your pen. Sino nag-I love you dyan?
I love you daw. Sige, sige lang. Pwede naman yung sa klase natin, no? Mas gusto ko yung ganyan kasi nag-aaway, ano? Carry lang yan. Okay? So, ganito sa engineering o sa kahit anong math, no? O kahit anong subject. Pag mahirap sa simula, lalo sa engineering, pag kayo rin ng calculus, wala pa, matagal pa, survey. Pag mahirap na, okay lang yun, lalo sa engineering, araw-araw naman mahirap dyan, masasanay ka na lang sa hirap. Minsan, tatanggapin mo na nga na zero ka na lang eh, kahit nag-aral ka eh. Hindi mo na kailangan na, aanohin na, ganito, ganyan, dapat babawi ako sa kunyari, bagsak ka sa prelim, no? Usually, babawi ako sa midterm. Hindi ka na babawi. Masasanay ka na. So, babawi ako kunyari sa finals. Hindi ka na Kung 0, 0. Kung ulitin mo sa summer, ulitin mo na. No? Actually, ganun eh. May iyak ka na lang, no? Wala. Pero kung ipag-iigihan mo talaga, papasa ka, no? Ako sa Power Rangers, ako yung yellow, tumutulong sa mahihirap yung gabi. Agree ako, sir, nakasira ako kanina sa quiz engineering. Oh, hindi ka naiiyak kasi pag sanay ka na, wala na. Naku ba? Wala na yun. Everyday naman eh, di ba? Minsan, zero ka ngayon sa subject na to. Sasabihin mo, babawi ka sa susunod. Sabihin natin, DE. O kahit anong engineering course o kahit anong course yan. O kaya sa marketing, o bagsak ka. O, sa susunod babagsak ka ulit. Hindi ka na mahihirapan, hindi ka na masasaktan kasi paulit-ulit. Sir, kung 50% ako sa grading system. Sir, paano masasanay kung 50% ang quiz sa grading? Mag-aral ka lagi ng quiz. Ganun din kami. Hello, sir, kami po mga discussion sa Alpha. Uy, yung estudyante ako dito. Hello, Ma'am Raquel. Pasado na ba? Pasado na yan. Okay, let's answer this one. Which set? Dito kayo tumambay na pag wala kayo. Mga estudyante kayo sila, no? Which set contains both rational and irrational? O, ano yun? Full number, rational lang siya, hindi siya irrational, no? Integer, rational lang siya, hindi siya. Real numbers, yung real numbers, meron kang rational, kasi nga pag inano natin, di ba? Kunyari, ito yung real. Paano ba yung real? Ganyan. Ganyan, di ba? O, kung naka-real ka, pag in-real mo kasi yan, tsaka ginanito mo, magkakaroon ka ng rational, makakakuha ka pa ng irrational. No? So, natural kasi, pareho yan ng, ulitin natin, ng counting. Okay? 1, 2, 3 lang yan. No? So, pataas. 1, 2, 3, pataas. No? So, ang sagot natin yan is letter C. Very good. Nakita ko lahat. No? Chichi, thank you po sa pagkala. Yung number po yan, sir, yung topic namin. Yan. Tama. Sumabak ako ng exam, sir, sa calculus, bagsak ako. Okay lang yan, no? Wag na kayo masaktan, wag mabagsak. No, lahat diyan, kahit tinan niyo yung mga nanonood diyan ng mga engineer, ang mga BS Math, bumagsak din yan diyan, kayo mag-alala. Pang grade 7 yan, no, sir. Basta intro to ng algebra eh. Lahat ng algebra intro. Yung mga magagaling lang siguro, hindi sila bumagsak sa mga subject na ganyan. Ako, not me. Wow. Ayan. Ano daw? Hindi siya lumabas. Ako wala eh. Talaga. Sa TIP nun talaga gumagapang kami. TIP QC. Wow, dahil. Very good. Ganyan. Mga masibag mag-aaral. Hindi talaga. Kala ko alarim panlipunan. Hindi tayo mag-aaral yung panlipunan. Boss, anong course mo nung TIP QC? Civil Engineering. Kung natatandaan niya, meron niya sa TIPQC na Demetrio Scholar ako dati. Okay. Panlaban ako ng Math and Physics Department. No? Kung napuntahan niyo man yan sila dyan. Ako banda sa... Oo, dyan sa Cubao ako. Doon ako lahat ng algebra. Lahat ng math. Parang kilala ko si Archibald. 11 ako pumasok niyan sa TIP. 2011 ako nag-first year eh. First year CE. No, tapos Demetrio Scholar. Panlaban kami dati ng math. Math and Physics. Kabatch ko sa ano po
Okay lang yung sir, bumagsak ng preli. Oo, finals tayo kailangan magka-clutch, no? Kasi kung hindi, 5 tayo. Engineer. Okay, which of the following is a rational approximation of ano? Ano sagot natin? B? Okay, sagot natin dyan is letter B. B sagot natin. Ito hindi yan. Ito kasing, ano nga yung value ng E natin? 2.71 ba? Square root of 3. Ano nga yung kanina? Kinuha na natin kanina. Napaulit-ulit naman tayo. Nakakalimutan ko kasi. 2.718. Mali. Square root of 3. 1732. Mali, malayo. B. 7 of 7. Ito, medyo maano tayo dito sa ano nito, no? Sa value ng 27. Kasi itong 27 over 7 is 3.4285. Tapos ito naman is 14.75 7143. No, kung titingnan natin dito, ito kasi halos pareho naman sila ng B, di ba? Pero kasi ito yung mas ginagamit natin diyan. 1.7 letter B. Okay? No, pilit-pilit. Mas kompleto pala sagot ng 22. Letter, ang ginagamit natin talaga dyan, no, kahit i-search nyo, 22 over 7. Okay? Sagot natin dyan, B. Ang gets ba? B sagot natin dyan, ha? Take ko sa mga nagpapado sa atin. Letter B. Ito kasi, pag ni-round up mo to, ito yan. Pero, ang mas ginagamit natin, pag rational approximation, ito yon. Actually, rational din to, rational din naman yan. Pero mas ito yung ginagamit natin, 22 over 7. Nagigets ba? Yung, nice one, nice one. Okay, nagigets ba? No, ayun yung 22 over 7 yung ating, sagot dyan. Next. Which of the following is an integer but not a whole number? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Okay, ito topic namin sakto. Antayin nyo na lang yung upload natin, ha? Which of the following is an integer but not a whole number? Okay, negative 1. Okay, magkakaiba. Bakit ganon? BC yung sagot. C. User na yan, B. C. Tiano. No? Basta sa engineering, no, kung ano mang pinagdadaanan nyo ngayong college, high school, senior high, tandaan nyo, pagka bumagsak kayo sa pwede nyo pa yun mahabol palagi hanggat walang final grade. Sa TIP kasi nun, pag final grade na yun, ang hirap na baguhin. No? Kami dati. Miyak kami. Wala na eh. 5. Wala. Mahirap. Okay? Letter B, letter C. Magkakaiba, bakit? Ano bang tinatanong? Hindi nyo yung tanong natin. Which of the following is an integer? Which of the following is an integer but not a whole number? Which of the following is an integer? QWERTY, hindi integer ang C. May negative integer tayo eh. Ulitin natin, ha. Which of the following is an integer? Is an integer. Sinigang na miss you. Oy, good evening, ma'am. Good afternoon pala. Hello si mama. But not a whole number. No? Paulit-ulitin natin. Which of the following is an integer? Negative 1 yan. Bossing. Oy, bossing. Good evening. Bossing? Boss. EDB. Okay. Ulitin natin, ha. Following is an integer but not a whole number. Okay? Let's answer this one. Kasama ba ang whole number, sir? Yes. Sirang susilat or yan. Kasama yan. Okay? Sagutin natin. Paano ba? Sino daw dyan yung mga integer? Pag sinabi natin integer, negative 5, negative 4, negative 1, 0, 1, 2, dot. So, sino yan sa mga yan? Ito kasi, hindi naman siya integer. Ito, integer. Tama ba? Ayun, nilagay ko. Lagay ko pa yung, meron kang dito akong nilagay na 0,
meron din ako nilagay dito na 2. O, negative 1, nilagay ko din. So, silang tatlo. Mga integers sila. Okay? Ngayon, but not a whole number? So, sino sa kanilang tatlo ang hindi whole number? No? Ano ba mga whole? O, lagyan natin yung mga whole. Mga whole is 0, 1, 2, 3, ganyan, pataas. No? So, sino dyan ang hindi? Letter B. Kasi si B is negative 1. Okay? Si negative 1 is integer at saka hindi siya whole. No? Kasi siya ay negative. Very good, no? Sir, KRT, bakit? B, C, 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 C. Ito kasi, itong letter C na sinasagot nyo, hindi siya integer eh. Hindi rin siya whole. Kasi yung hinahanap natin, integer tsaka whole. If 0 is nothing, bakit po may number na 0? Ay, ibang discussion yan, no? Wala pa tayo dito. Ganito lang yan. Bakit po may 0? Tsaka na lang yan, pag iba, no? Meron tayo, magkakaroon tayo ng topic. Magkakaroon tayo ng discussion about sa 0, about sa 1, no? Null po ata siya, hindi talaga siya nothing. Halimbawa, ganito. Paano natin ipapakita yan? May pera ba ako dito? Teka lang. Saglit lang, kukuha lang ako ng pera, ha? O, tinan mo, wala akong pera. Edi 0. Teka lang. Okay. Sorry na po. Ako akong bariya. Ito, aray ko. Namanidyo pa ako. Okay. Asa na ba yun? Kikita ba? Ayun, may pera ako. Diba? Magkano yan? 1, 2, tapos may 5, bali 7. So, 8. May 8 pesos ako. Ayun, o. Nire-represent yan, 8 pesos. Random lang pag pumasok. Huwag yung sa i-hate, ha. Ay, di ba? Yan. Ngayon, pag wala akong pera, 0 money. Paano naman natin yung pagka-negative? May utang ako, kunyari, no? Meron akong utang, halimbawa, kay Aya, na may utang ako kay Aya. 50 pesos. Negative 50. Ito naman, pag wala akong pera, 0. Pagka positive naman, meron akong pera, 8. No? Pagka wala, ganun yun. Ha? Pero magkakaroon tayo ng discussion dyan. Thank you, Sir KRT. Sige, magkakaroon tayo ng discussion about sa 0. Ano ba ang gamit ng 0? Ano bang gamit ng 1? No? So, siguro sa ibang araw na lang yun. Dito muna tayo sa mga major topic natin. Meron tayong last slide. Pakibasa mo na yung last slide natin. Quote of the day natin, no? Mathematics is not about numbers, equation, computation, or algorithm. It is about understanding. Oh, ayun. So, even negative, no? That's nothingness. Okay? Very good. Very good, no? Ayan yung definition ng ano. Okay, yun yung ating ngayon, no? Mathematics not about numbers, equation, computation, or algorithm. It is about understanding, no? So, dito tinuturo natin, no, sa Sir Tokwa's classroom, no? Dito sa natin is yung paano natin magigets yung mga tinatanong sa atin, no? Hindi specific dun sa mga sagot, no? Kunyari wala sa choices, 'di ba sinasabi ko nga, kung wala sa choices, mahalaga na nakuha natin yung process, 'di ba? Yung understanding natin dun sa question, 'di ba? Minsan kasi bakit walang sagot, no? Minsan kasi kung walang sagot, ano mangyayari? O kaya eto pag mag-exam na kayo, mag-board exam na kayo, hindi naman natin naiiwasan sa mga tanong na wala talagang sagot. Kunyari, nakita mo, walang sagot dito sa binigay ng kunyari ng PRC o kaya ng CSE. Anong gagawin natin? So, kailangan understand natin, kunyari, nagkaroon ng typo. Ano dun sa kanila yung mas typo? No? Mahalaga dito is yung understanding natin dun sa mga tanong. No? Or more on logical thinking. No? So, ayun yung ating inano dito sa to. Kasi, ang mga questions na may sagot, lilipas lang yan. Ayun yung sinasabi natin na math is hindi natin nagagamit. Dito kasi nagagamit natin, no? Pagka naiintindihan natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bukas, mamaya siguro kung mapag-live tayo, abang-abangan nyo na lang. Pag wala talaga, malamang nagmamasteral kasi ako eh. Kaya, meron kaming assignment, no? Topic, siguro algebra, integer, kung ano man dyan. Tingnan muna natin, titingnan ko kung ano yung magagawa natin na PowerPoint. Sana marami. Kung marami pa ulit, edi makapag-live ulit tayo.
Thank you po sa Sir Matinjo, no? Buti nakapasok kayo ngayon. Sa gabi kasi parang hindi ko kayo nakikita na pumapasok. Siguro may ginagawa. Thank you, Ma'am Ann. Si Ma'am Ann yung sa mga, ano, hoy, ang cleaners. Sana alam mag-masteral 1 kaya. Mag-masteral na, kayang-kaya yan, no? Mga online masteral. Okay, good evening. Sige, see you. Doon sa school namin, no? Online siya, pero ang quality naman. Glock, sir, sipag nyo, mag-masteral. Tuturo, naglibre pa sa... Oo, hindi nga lang ako bumiyahe ngayon eh. Ala, late ka. Papatapos na. Antayin nyo na lang i-upload naman natin. Thank you guys. Thank you students, no? And classmates, no? Thank you. See you mamaya kung sakali man ta, ha?